Yung tropa namin sa sa Texas. Nasa Texas na siya, galing siyang New York. Guys, welcome ulit sa vlog na to, no. So sa vlog na to, may konti tayong may guest tayo galing may guest tayo galing New York. Hindi, pero nasa Texas na tong tropa ko, si Jonathan. Bro, kamusta bro? Kamusta? Ang topic natin ngayon is ano ba mga na-realize mo dito sa US? O parang ikaw, 'di ba, parang 6 months ka na, no? 6 months pa lang ako, boss eh. O, sige, umpisa natin kay Jonathan. Si Jonathan is galing siyang tropa ko to sa Pinas pa lang. Magkakatrabaho kami sa ER noon, tapos pumunta siya dito sa US. Is ano yung facility mo nun? Nursing home? Oh, so nursing home daw ang ang facility niya. Lumipat siya sa Texas, tapos med-surg siya ngayon sa Texas, kalilipat lang niya. So, pero bro, ano ba mga na-realize mo ngayong parang 6 months ka nang nandito sa US? Ay, yung pamumuhay, parang ganun. Bro, hindi pwedeng hingi ka ng tulong, bro. Dapat matututo ka talaga tumulong sa sarili mong paa. Okay. Yan talaga dependency number 1. Yan. Number 1, check. Tandaan mo, pag ikaw dumating na dito, ikaw na lang mag-isa. Well, technically, hindi makasama ka, pero hindi naman sila lagi kasama mo. Yes, matututo ka maglaba, magluto. Oo. Yeah. So yun, sabi ni Jonathan, na-realize niya yung independence dito. Independent living is sobrang mahalaga yung yung independent living dito, lalo na yung mga life skills, mga ganyan, 'di ba? Magluto, maglaba. So ikaw na lahat eh. Wala na yung kultura sa atin na yung mga may katulong, may helper. Kasi mostly yung mga tao dito gusto talaga nila mga humihiwalay na sila sa magulang. Gusto nila yung meron silang sariling space. Kaya gusto nila sila lahat, sila nagluluto, sila lang independent mga tao dito. Sa work, ano namang na-realize mo yung 6 months or 7 months mo sa work? Sa nursing home, sa na-enjoy ko yung work sa nursing home. At yan magpaganda yung makakasalamuha mo yung mga matanda. Yun yung reality ng US, nakakalungkot. Hindi kung makikita mo na ilang taon pa lang sila, like for example, 60 years old, sasabihin sila kaya alagaan ng mga anak nila, kamag-anak nila. So, dahil sila sa nursing home. So, eto, nakuha ko yung opportunity para makausap sila, tapos nakikita mo yung mga buhay nila, narinig mo sila nagsasabi sila na ganito ako. Ito kaya mo pa naman pero hindi ko pa kinakaibol. Yan, nandito ako sa nursing home. Nakakalungkot yung reality ng pag tumatanda ka dito sa US. Pero overall, kung work lang, sahod, may pera kasi pwede ka mag-overtime Unlimited yung overtime mo, pwede ka mag-overtime. Ang ganda pa doon sa facility ko, dyan sa Summerson, New York yun. Yung overtime namin, tuloy-tuloy lang. Pag kailangan talaga ng tao, hindi ko yung mag-overtime. So kung pera-pera man lang, may pera talaga sa nursing home. Yeah, yun yung totoo talaga sa work ko. Ito marami nagtatanong sa vlog ko about pag may daw ba zero experience nila sa hospital, okay pa rin ba daw sila? Baga parang ano bang i-expect nila kung zero hospital experience nila sa atin tapos gusto nila mag-US? So would you say na expect na mataas yung chance na ilagay sila sa ganyang facility? Siguro number one, huwag ka matatakot kasi hindi dahil porket dumating ka sa US, feeling mo dapat alam mo, yung parang feeling mo dapat alam mo lahat. Technically hindi mo talaga alam, kaya okay lang yun. Ngayon yung management mo tsaka yung mismo facility mo, alam nila yung reality na yun. Kailangan lang nila na may nag-supervise kasi bilang RN, hindi ko lang nagme-mentos nagiging manager ka, nagiging supervisor ka, pero ako lang nila, sabi nila, huwag ka mag-alala kahit alam namin hindi mo alam to, tuturo namin lahat sa'yo all the way pag nandun ka na. So kung ang takot mo, sabi mo, di mo alam, may language
language barrier ka, may management na tutulong ko sa'yo 100%. All the way, hanggang matututunan mo sila one day at a time. Ganun lang din ako natuto. Tapos makikita mo, ay, dito pala dapat. Lahat siya take note mo lang. Ayan. Number one sa'yo, siguro dapat tanda mo lang, marunong ka lang makisama. Kaya siguro yung pinaka-best thing dyan pag nandito ka sa US, pakikisama. Regardless ko na pang ano na pang race niyan, ano pa yung whatever attitude meron niyan, ganyan. Marunong kang makisama sa lahat. Ayan. Ayun yung pinaka-the best para sa akin. Yung attitude, tsaka wag mo kaya na at nag-conquer ka ng idea na parang hindi ka pwedeng hindi pwedeng alam mo to. Technically, alam, promise. Pag nandun ka na, doon mo lang matututunan. Totoo, ayun yung mga na-release ko. So, Parang seryoso na to. Seryoso na talaga. bro, yung may mga tanong sila na na okay ba daw, parang pwede pa rin ba daw mag-apply dito sa US bilang nurse kahit wala daw experience? Ako sabi ko sa kanila, oo, pero yung expectation na i-hire ka sa hospital is mababa yung chance. Oo. So, Oo. kasi gusto nila current yung experience ng mga nag-apply sa hospital Oo. So, nasa sa inyo kung paano mag-discount yan, kung paano ka mag-apply dito sa US. Ako, siguro kung bago ka umalis, kung gusto mo, kung bago ka mag-apply, siguro apply lang sa mga sa Pinas, kunwari mga part-time, katulad mga twice a week lang, ganyan lang yung shift mo. Pero at least, masasabi mo, nag-work ka currently kasi yun yung gusto ng mga hospital dito. Oo. Yeah, so kung gusto mo hospital, ang trabaho mo, which maganda talaga, dapat talaga current experience mo, hindi pwedeng hindi current. Dapat dito current talaga, hindi pwedeng. Dapat, ayun. Ako na-realize ko lang about yun nga, kahit current ang experience mo, nasa hospital ka na idadalhin, parang ang dami ko rin nakausap ng mga ng mga kasama ko rito na may experience sila sa sa ibang bansa, Middle East, karamihan naman dun galing adjustment pa rin daw talaga hindi dahil sa sa gamit, parang may edge sila kasi sabi nila mas maganda daw yung mga nahawakan nila mga equipment, pero grabe daw adjustment nila sa sa culture. Kasi number one, yung culture dito sa US, ito talaga, especially kung nasa ibang lugar ka, sa Middle East. Well, di ako nakarating ng Middle East, pero nasabi ko yung Pinas, ito talaga yung culture, barrier. Well, yun ang yun ang na-realize ko mahirap yung pagdadaanan mong culture adjustment kung wala kang kasamang Pinoy sa work. Kung meron man, kunyari isa, dalawang Pinoy, meron pa rin kasi karamihan ng mga parang mostly kasama mo ibang lahi. So, siguro kaya sabi niya sa akin na kaya hirap rin daw sila sa adjustment sa work dito. May period of adjustment pa rin dahil sa culture. Kasi dun sa dati niyang work, which is dun nga sa Middle East, ang dami daw nilang Pilipino, para lang daw sila nasa Pilipinas Yung factor, tsaka number siguro, tanongin niyo muna sarili niya, ano ba talaga gusto niya? Yan nga. Kasi hindi naman lahat gusto rin mag-hospital, may gusto, chill lang yung work nila. Yung iba, ayaw nila ng toxic. So punta sila sa mga less toxic na work. Ano mga less toxic na work, bro? Meron pa bang mga outpatient clinic or meron? Sa mga nurse? Actually meron, yun nga, isa sa mga na-realize ko rin na maraming mga seasoned nurse, yung mga talagang may experience sa 5 years, 10 years na bedside, so nagta-transition na sila sa mga ganong klaseng work, yung mas slow na outpatient, mga ganyan, dahil tapos yung pay is halos parang parehas lang yun. Ang nangyayari naman kung bago ka tapos gusto mo ganun ang work mo, mahirap yung labanan kasi ang daming mga nurses na grabe na yung mga experience tapos doon sila mag-a-apply. So yung employer mas gugustuhin nilang kunin yung nurse na grabe ang experience. Siyempre may kapag-compete ka dun sa mga mas matatagal na. Oo. Malaking bagay yung credentials nila.
kumpara naman sa'yo, nakailang experience ka pa lang. Ikaw, kakarating mo pa lang ng US. 2 years and 4 months na kami dito sa sa Alabama. So, ang na-realize ko lang dito sa kung nasaan kami dito sa Northport is ang chill, napaka laid back, medyo slow ang development. University town ito na maraming mga estudyante na galing iba-ibang state. Pero marami pa rin yung mga talaga, yung mga matatanda na dito na talaga sila lumaki. At meron pa rin mga nakakasama na mga dito na nag-aral, dito na sila pinanganak. Sila medyo slow ang nila. Hindi modern yung nila. Parang hindi pa sila nakakita ng city. Masaya silang kasama kasi unang-una yung mga parang ayoko sana magbanggit ng kulay pero parang itong state na to is nakakatakot yung reputation niya pag masyado yung ni-research, kasi noon ang Alabama is racist state siya dahil parang siya noon white supremacy siya noon. I mean, importante yung Alabama sa history ng Civil War dito sa Amerika kasi Confederate sila. Pinagtanggol nila yung ayaw nilang magbago, ayaw nilang yung change. Kaya may mga iba na, 'di ba, sinasabi nila redneck diyan, daming racist diyan. So actually, yung mga ang dami nagtatanong na, sir, kamusta dyan sa Alabama? Narinig ko ganito ganyan. So, may mga nagtatanong na, sir, wala bang racist dyan? Ako parang hindi ko maramdaman kung ano ba yung racist na yun, kasi siguro ako hindi ko lang ina-acknowledge kung paano sila magsalita, racist ba yung racist ba yung ganito. Pero ako kasi parang na-realize ko, mababait yung mga tao dito. Totoo yung sinasabi nila ng Southern Hospitality na babatiin ka, yung mga puti. Pero siguro kung nakausap mo na sila, naging kaibigan mo na sila, minsan hindi nila sinasadya na meron silang mga joke about our race, mga ganyan. So nasa yun na mga ganon. Pero kasi tayo, 'di ba? Aminin niyo, sa Pilipinas pa lang ang dami niyo ng mga biro sa itim at saka sa puti So, pare-parehas lang, patas-patas lang, mekos. Oo. So, hindi, yung patriot ang mga tao dito, Masyado, ito lang, parang kinikip lang nila kung ano yung gusto nilang buhay dito, yun na pine-preserve nila. Gusto nila yung ganun. Takot sila mag-try ng mga bago, takot din sila bumisita sa ibang state. Kasi hindi daw nila alam kung ano meron dun. So ganun lang yung mga tao dito. Tapos sa work naman, marami rin akong kasama sa work na dito na lumaki. Kaya okay naman sila sa work na. Yun nga lang, may mga ilan-ilan din na parang rin na parang ayaw kang tulong. Wala rin pakialam. So siguro naman ganun naman sa lahat, ganun naman sa lahat. Tapos yun nga, totoo yung sinabi ni Jonathan. Ako din na-realize ko din yun sa itong 2 years and 4 months. Nakagrabe, yun nga, na-realize ko dito na nasa sayo kung gusto mo magtrabaho hanggang mamatay Hindi, I mean pag masipag ka, ang dami mong pera. Pero yun nga lang, hindi ibig sabihin na nagsipag ka parang free labor yun. Hindi. Mahirap pa rin ang trabaho ng nurse dito. Sobrang hirap din. Patayan din ang trabaho ng nurse dito. Depende na nga lang sa pangangailangan. Tsaka depende na rin sa motivation mo kung bakit gusto mong kumayod. Pero kung hindi ka naman motivate na na mag-extra, boy ka pa rin Kasi ako hindi naman ako palaging kumukuha ng extra. Kaya naisip ko, kung if you live within your means dito, boy ka pa rin at saka hindi ka pa rin gutom, komportable pa rin ang buhay mo. Hindi totoo yung hindi totoo yung kung hindi ka mag-OT dito, gutom ka. Hindi, parang yun hindi ko alam baka magastos lang talaga sila. Pero alam mo naman tayong mga Pilipino matitipid tayo We live within our means kasi sanay naman tayo sa ganung buhay So dito yung profession natin is above average yung niya above average yung sahod mo. Meron kang buhay kahit hindi ka mag-OT. Sipin mo, kahit hindi ka naman mag-OT,
kaya mo magbayad ng sarili mong space. Kung may kotse ka man, kaya pa rin naman. Yun nga lang, mabagal lang yung ipon mo, pero at least may ipon ka. Hindi ibig sabihin zero ang ipon mo, meron ka pa rin isi-save. Siguro hindi lang ganun kabilis yung progress ng pagsisave mo, but hindi ka rin gutom, komportable ka, may sarili kang space. Ganun kapag hindi ka OOT. Pero ang dami kong kalala na grabe mag-OT grabe, ang laki ng pera nila, laki rin ng tax. Yun, doon tayo papasok ngayon. Na-realize ko lang dito na masyado akong masipag. Yung government makikita na, oy, ang dami mong tawag dito na naipon sa tataasan nila yung tax bracket mo. May advantage ka kung magaling ka. Alam mo yung language ng taxes. Kung ano yung mga pwedeng i-deductible, kung single ka or kung married ka na may anak kayo, ano bang pwedeng kasi alam mo yon, parang ganun, pwedeng bumaba yung income tax mo. So hindi pa ako magaling do. Pero eto, kamusta yung kultura naman sa upstate New York? Ay bro, number one, napaka-friendly to vibe. Yan, ibang-iba siya kasi nagpunta ako sa city. Siguro mga twice lang naman, pero siguro masasabi ko lang din base dun sa nakilala ko mga tao, nakasalamuha ako. Generally speaking, parang yung upstate mas chill sila kumpara sa mga city. Nakatira sa city. Sila yung mas nagmamadali at some point, pero sila din naman yung chill lang din, ini-enjoy lang yung time, ini-enjoy lang yung moment. Unlike sa city, pag sa city, maganda yung city, pero lahat kasi nagmamadali, lahat naglalakad na mabilis. Tsaka at the same time, yung friendly. Sa city kasi first experience ko, hindi lahat. Okay lang naman, wala naman akong issue doon, pero kumbaga lang sa pag may kailangan ka lang ng tulong, yung mga sa upstate, mas easy going sila, mas madali silang ma-approach. Tapos pagdating naman din sa tulong, willing sila to help. Yeah, how can I help you? Gagawin sila sa'yo. Tapos siguro naman, patulong naman ako saan ako makakapunta ng mga asikaso, mga driver's license, whatever, mga ganyan. O technically, tatagawa mo na yung by Google. Pero syempre, yung mga ganong simpleng issue lang, kung saan yung bus stop, kung saan yung ganito, actually madali silang matanungan. Tsaka madali silang makausap. Mas mababait sila generally. Yung masasabi ko. Ako parang yun ang common denominator natin, no? Kasi ako, hindi naman kami nakatira wala kami sa city, guys. Wala kami sa city. Hindi naman to suburb, pero town lang siya na college town na na tahimik lang. Simple ang buhay dito. Simple lang. Approachable yung mga tao. So feeling ko ganun kapag medyo countryside ang countryside ka nakatira, medyo simple lang ang buhay, hindi magulo, lalo na sa traffic. Walang maayos. Parang sarap nga magmaneho kapag sinabi mong tawag dito 10 miles yung layo ng pupuntahan ko, 10 minutes agad yun kasi walang traffic jam. No, grabe no. 1 mile, 1 minute. Legit yun Sabi natin mga probinsya, mga states sa US, 1 minute, 1 mile.